Ito ang ating Marites sa planetang Mars. Noong 2020, nagpadala ang NASA, National Aeronautics and Space Administration, ng isang rocket na may kargang Mars rover. Ang pangalan niya ay Perseverance. Meron itong kargadang mga kagamitan para malaman natin kung ang kanyang lupa at mga bato ay nagtataglay ng buhay noong unang panahon. Sa ngayon, wala pa tayong ebidensyang natatagpuan na may buhay sa Mars, maski noon pa. Pero meron silang paniniwala na may tubig sa Mars sa bandang North and South Pole nito. Kasi ang iaasabi ng mga scientists, pag meron daw tubig ay may pag-asang may mabuhay. Pwede tayong mabuhay. Yun ang sabi nila. Pero wala pang ebidensya na nagpapatunay na tayo ay maaaring mabuhay sa planetang Mars. Kung tayo ba ay pupunta sa planetang Mars, ang pinakamabilis nating oras para makarating doon ay 9 na buwan. 9 na buwan tayo sa biyahe. Ito ay ang minimum sapagkat pagka may panahon na magkalayo ang planetang Earth at Mars, aabutin tayo ng 2 taon. Kaya kailangan abangan natin na habang umiikot sa araw ang dalawang planeta, ang pinakamalapit niyang panahon ay 9 na buwan. Ang Mars ay ang pang-4 na planeta mula sa ating araw. Samantalang ang Earth naman ay pangatlo. Ito ay tinatawag na terrestrial planet. Terrestrial planet. Ang ibig sabihin, ito ay matigas at may bato at pwede mo siyang lakaran. Hindi kagaya ng Jupiter, Saturn, Neptune. Ito ay mga gaseous planet. Ito ay panay gas. Kagaya ng Jupiter, hindi pa natin malaman kung ang Jupiter ba ay may bato sa gitna niya. Wala pa nakakaalam. Ang Mars ay tinawag na red planet. Bakit kanyo? Tinawag itong red planet dahil sa kanyang mamula-mulang kulay orange na lupa na nakabalot sa buong planeta. Bakit kanyo? Bakit kanyo kulay pula ito? Ito kasi ay nagtataglay ng kalawang. At ang kalawang ay sa Ingles ay iron oxide. Ibig sabihin, bakal at oxygen naghalo para maging kalawang. So sa madalit salita, merong oxygen sa kanyang lupa na pwede nating kuhain pagdating ng panahon. Pag tinignan nyo ang planetang Mars, ito ay parang isang disyerto, para siyang mainit. Pero yun ang pagkakamali ng ating paningin sapagkat napakalamig sa planetang Mars. Sa planetang Mars, ang kanyang temperatura ay mas malamig pa sa yelo. Ito ay may temperaturang negative 62 degrees Celsius. Sa ating mundo, meron din namang mga ganitong lugar, kagaya ng sa parte ng Russia na umaabot ng negative 50 degrees, pero nabubuhay naman ang mga tao dun. Ito ay sa may bandang Yakutsk, Russia. Ang Mars ay may 2 buwan. Kung tayo ay may 1 moon, sila ay may 2. Ito ay Deimos and Phobos. Dito sa mundo natin, sa Earth, may mga bagyo. May mga bagyo tayong sinasapit na may kasamang tubig na nagdudulot ng pagbaha. Sa Mars naman, ang kanyang bagyo ay parang puno ng alikabok or dust storm na minsan ay nagtatagal din ng buwan at ito ay bumabalot sa buong planeta.
Ang oras sa isang araw sa Mars ay parang kagaya rin sa Earth. Sa Mars, 24.6 hours in a day. Sa Earth is 24 oras. So, ibig sabihin, sumobra lang sa Mars ng halos kalahating oras. Kaya lang, ang tawag sa isang araw sa Mars ay Sol. Kung sa Earth, 1 day, sa Mars ay 1 Sol. Dahil ang Mars ay 1/3 na mas maliit kaysa sa Earth, ang gravity niya ay mahina din. So, ang bigat natin dito sa Earth ay dahil sa ating malakas na gravity. Pero dahil sa Mars, mahina gravity, mas magaan ka rin doon ng 1/3. Kung sa Earth, ikaw ay 60 kilos, pagdating mo sa Mars, ikaw ay 20 kilos na lang. So, ibig sabihin, kung overweight ka sa Earth, sa Mars, underweight ka. Sa Mars, ang kanyang atmosphere ay 100 times thinner, no? Manipis ang atmosphere. So, hindi tayo mapoprotektahan ng atmosphere ng Mars laban sa mga radiation galing sa kalawakan. Kaya kung lalabas ka sa Mars, kailangan mo ng spacesuit. Ang balak nga pala ng mga scientists dito, kung mapapainit daw natin ang Mars, malalagyan natin siya ng isang atmosphere. Dahil napakagaling na raw ng tao magpainit ng planeta. Dahil ang ating mundo ay nagawa niyang mapainit. Kaya nagkakaroon tayo ng global warming at climate change. Yun daw ang ating expertise. Dalhin daw natin ang expertise na yun sa Mars para uminit siya. At magawa din nating Earth. Ewan ko lang kung may pagbabago din. Baka kako sirain din natin ang planetang yun. Alam mo, ang balak nila kuhain, tunawin ang yelo sa tuktok ng Mars para maging tubig muli. At ang oxygen naman ay pwede nating kunin sa lupa at pwede rin tayo makakuha ng hydrogen mula dun sa tubig sa poles niya, 'di ba? Dahil ang hydrogen ay nakapaloob sa tubig. Kaya siya ay tinatawag na H2O. Pwede natin kunin yung atom ng hydrogen doon at yung hydrogen ay pwede nating gamiting fuel para sa rocket pabalik sa planetang Earth. Yun ang binabalak nila. So, nagtataka din sila kung magkakaroon ba ng komunidad sa Mars in the future. Ano ba ang mangyayari dito? Ito ba ay magtatayo ng sariling relihiyon? O ito ba ay wala ng relihiyon? O ito ba ay magkakaroon ng presidente din? O parliament? O ano ba ng form of government ang lalabas kung magkaroon ng komunidad sa Mars? Yun ang parang gusto nilang pag-aralan kung ano ba mangyayari. Kasi parang ang Mars ay isang blank space. Doon pa lang magsisimula ang lahat. Kung ang tao ba talaga ay kaya nilang magtulungan o magsiraan o magnakawan o maggamitan kagaya ng nangyayari dito sa ating planeta. So yun lang naman. So yan ang ating marites tungkol sa planetang Mars. Maaaring nagtataka kayo, bakit hindi Venus? Ang Venus ay tinatawag na sister planet dahil magkasing laki. At napakaganda rin, di ba? Venus from the god of beauty. Bakit hindi siya ang gawin nating, ba't hindi natin siya buhayin, i-terraform? Bakit Mars pa na napakaliit? At kung tutusin, mas malapit pa ang Venus kaysa sa Mars. Kasi nagpadala na rin tayo ng rocket doon, ng spaceship. Nalaman natin na napakainit ng planetang Venus. Mas mainit pa siya sa planetang Mercury. Kahit na ang Mercury ay mas malapit, mas mainit ang Venus. Ito ay maabot ng 500 degrees centigrade, 5 beses na init ng kumukulong tubig. Tapos na-detect din to ng mga Russian probes na puro sulfur ang atmosphere ng Venus.
Talagang, alam niyo yung sulfur, ito yung nakikita nyo sa pagsingaw ng mga bulkan, parang ashfall, parang lava, no? Sulfur, kagaya na nangyari nung pumutok yung Taal, di ba? Binalot niya ng sulfur yung mga paligid, ashfall. So ganito ang planetang Venus. Parang iniisip nila nung unang panahon, ito ay maganda rin. Pero dahil nga sa global warming, nagkaganon na siya. So, yung mga planeta natin sa tabi puro nangamatay na. Hindi nila malaman kung ito ba nung unang panahon ay nagkabuhay o hindi, o baka tayo lang ba talaga ang natitirang may buhay sa kalawakan. So yun ang palaisipan.